Detalye sa pagdawit ng Net25 kay Sharon Cuneta sa corruption at ang reaksyon ni Senator Kiko Pangilinan. Megastar Sharon Cuneta nadawit ang pangalan sa isyu ng korupsyon matapos bastusin ng mga news anchor ng Net25. Ito ang buong istorya. Nadawit ngayon sa isyu ng korupsyon si Megastar Sharon Cuneta sa programa kasi ng Net25 nitong Sabado. Naging sentro ng usapin ng dalawang news anchor ni sina Jen Subardiaga at Nelson Lubao. Sa kanilang programang Saganang Mamamayan, ang tungkol na sa usaping flood control projects issue. Kasama naman sa programa si Senator Rodante Marcoleta na siyang co-host ng naturang programa. Naging sentro kasi ng talakayan ang tungkol na sa pagsuporta sa proposal ni Senator Kiko Pangilinan na gumawa ng independent body na mag-iimbestiga sa issue at anomalya ng flood control projects. Sa kabila pa man na-handled na ito ng Senate Blue Ribbon Committee na siyang pinangungunahan ni Senator Marcoleta. Una nang inamin ni Senator Marcoleta na nainsulto siya sa suporta at proposal ni Senator Kiko Pangilinan na bumuo ng independent body. Nabanggit naman sa talakayan ng isang news anchor ang pangalan ng megastar. At iminungkahi ng host na kumbinsihin ni Sharon ang kanyang asawa na mag-step down sa committee ng Senate Blue Ribbon at hirit nito, "Kung nakikinig ka, please speak with Pangilinan. Why is he underestimating the Blue Ribbon Committee? Tell him to step down from the committee so that he isn't being insulting." Dahil sa pagkakadawit ng pangalan ni Sharon sa usaping korupsyon at isyu ng gobyerno ngayon, sinita ni Senator Pangilinan ang dalawang news anchor ng Net25. Inilarawan ng senador na binastos at ininsulto umano ng mga ito ang kanyang asawa na siyang nananahimik lamang. Sa Instagram post ni Senator Pangilinan nitong araw ng Lunes, tinawag niya ang atensyon ng dalawang news anchor sa kanyang pahayag. Sa mga opisyal at management ng Net25, tama ba na sa pagbatiko sa akin ng inyong mga anchors na sina Nelson Lubao at Jen Subardiaga sa programang Saganang Mamamayan, kung saan naging guest ninyo sa Senator Dante Marcoleta, ay dinawit ninyo ang aking may bahay na si Sharon na walang kinalaman sa usapin ng kurakot sa flood control. Tila ginamit pa umano ng programa ang pangalan ng kanyang asawa upang makakuha lamang umano ng mataas na viewership. Binastos ng programang ito si Sharon at sinaktan ninyo ang kanyang kalooban kahit nananahimik siya at walang kinalaman sa isyu ng korupsyon. Ito ba ay upang mapag-usapan o dumami ang inyong viewership? Tama ba na idawit ang isang inosenteng taong walang kinalaman sa official business ng Senado? At gawing katawa-tawa ang kanyang pagkatao sa publiko? Ano ba ang ginawa ni Sharon sa inyong istasyon at sa mga anchor persons? At binastos ninyo ang kanyang pagkatao. Hindi ganito mga professional na mga broadcaster. Your anchors disrespected Sharon, insulted her, and wounded her feelings by baselessly dragging her in this issue. Nanindigan pa si Senator Pangilinan na deserve umano ng kanyang asawang si Sharon ng public apology. Galing na sa dalawang news anchor sa ginawang pamamahiya nila. She deserves a public apology from Net25 and your anchor persons. Huwag ninyong idinadawit ang mga inosente at binabastos, lalo na ang mga asawa ng mga senador. Ang mga wala naman kinalaman sa mga opisyal na mga usapin sa Senado. Malinaw na sinabi ng senador na walang kinalaman ang kanyang asawa sa isyu ng gobyerno ngayon. At hindi umano nararapat na banggitin na lamang ng basta-basta ng mga taong hindi naman kailangang idawit sa issue. Samantala, nitong araw ng Martes, humingi ng sorry sa publiko si Lubao, na isa sa mga news anchor ng Net25. Sa pahayag na kanyang inilabas, "On behalf of our program and from myself personally, I extend our deepest apologies to Ms. Sharon Cuneta for the pain and distress this has caused. Since our program was the cause of your hurt, we are truly and profoundly sorry.
Sa kabila pa man na humingi siya ng sorry, may hirit na komento pa siya at aniya na ang reaksyon umano ni Senator Pangilinan ay example of the appeal to emotion, specifically an appeal to pity. Ibinahagi naman ni Subardiaga ang naturang post ni Lubao at hindi pa naglabas ng kanyang sariling public apology. Nag-ugat nga ang issue at talakayan ng programa matapos na inamin ni Senator Marcoleta na nainsulto siya sa pagsuporta ni Senator Kiko Pangilinan sa proposal na bumuo ng independent body na siyang mag-iimbestiga sa korupsyong nangyayari na may kinalaman sa flood control projects. Ngunit nanggaling talaga ang suhestyon at ideyang ito kay Senator Tito Soto III. Pinaboran lamang ni Senator Pangilinan at sang-ayon siya sa proposal na ito. Bilang pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee, binaliwala ni Senator Marcoleta ang suhestyong iyon. Dahil tila insulto umano ang komento sa ongoing hearing nila sa komite. Ito nga ang nabanggit ni Senator Marcoleta sa programa ng Net25 noong August 29. Aniya, ang pagkakaintindi ko dyan, iniinsulto niya ako. Ako naman, ayaw kong iniinsulto ako. Kaya naman nag-ugat ito sa paghamon niya kay Senator Pangilinan na palitan na lamang siya nito sa kanyang pwesto. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya at ipakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa komite na yan. Nagbigay naman ng kanyang reaksyon si Senator Pangilinan sa mga sinabi ni Senator Marcoleta sa kanya at noong August 31 sa kanyang Facebook page, ay binigyang linaw niya ang mali-maling impormasyong nakarating sa kampo ni Senator Marcoleta sa kanyang pahayag. Una sa lahat, mali-mali ang impormasyon ni Senator Marcoleta. Hindi ako nagmungkahi ng Independent Commission at panukalang SB 1215 na ito ni Senator Soto. Kulang siya sa research. Iginit nga ng kampo ni Senator Pangilinan na kung magkakaroon man ng independent body na mag-iimbestiga sa anomalya ng flood control projects ay hindi naman ibig sabihin nito na wala ng karapatang mag-imbestiga ang kampo ni Senator Marcoleta. Dumipensa naman ang mga taga-suporta ni Sharon ngayon sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa issue at korupsyong kinakaharap ngayon ng bansa. Sangayon din sila kay Senator Pangilinan na hindi na dapat binanggit pa ng programa ang pangalan ng megastar. Bilang isang mga mamamahayag, sana'y naging direkta na lamang umano ang mensahe at opinyon nila sa senador. Hirit pa nila na malinaw naman na walang alam at kinalaman si Sharon sa takbo at kaganapan sa isyu ngayon ng gobyerno. Ano ang masasabi nyo sa pagdawit ng Net25 kay Sharon Cuneta sa corruption at ang pagtatanggol ni Senator Kiko Pangilinan sa kanyang asawa? Just comment below.